isang outreach program na ginagawa para sa mga bata, ang bloodletting. Tara, alamin natin kung paano nga ba ito ginagawa. Miss Lisa, kwentuhan niyo naman po kami, ano ba itong outreach program na inihanda ng Museo Pambata? Actually po, since na October po, nagse-celebrate tayo ng Children's Month, naging bahagi po ng activity ng Museo Pambata ang magkaroon ng bloodletting activity dito. Gusto po namin makatulong sa mga bata, lalo-lalo na yung mga naging biktima ng dengue. Lalo na po ngayong panahon na ngayon na marami pong cases na nangyayari, no? So, in our way, no, makatulong po kami. Ito po yung partnership with the Philippine National Red Cross. So, yun po. So, sana nga po, marami po naming matulungan. Ako, katulad ko, pwede ba ako mag-donate ng blood? Pupunta lang ako dito. Meron bang mga test bago ako makapag-donate ng blood? Sa level ng age, dapat at least mga 16. Pag 16, kailangan may consent. 16 to 17 years old, may consent. Pag 18 years old, pwede na mag-donate hanggang 60 years old. Kung frequent donor, hanggang 65 years old pwede. Tapos, meron tayong mga test, kung anemic, hemoglobin test yon, like kung ano yung blood type, tsaka yung weight, sine-check din natin. Tapos blood pressure, tapos yung patient's history. Pag okay yon, pwede tayo mag-donate. Ma-assess naman natin before donating. Ayan, nakita nyo kung paano na mag-donate ng dugo. Kaya ano bang hinihintay nyo? Pwedeng-pwede kayo. At tiyak makakatulong kayo sa mga batang nangangailangan. At sa ating pong pagbabalik ay makakapanayam natin si Dr. Nina Lim Yuson, ang presidente ng Museo Pambata. At kikwentuhan niya tayo kung ano nga ba itong bagong function hall, ang Bata sa Mundo. Alright, mag-alas 7 po ng umaga. Kung kanina po, hindi nyo na